Patuloy ang walang tigil na pagtugis ng NEPO sa mga pinaghahanap ng batas kung saan nahuli ang 3 akusado kabilang ang top 7 provincial most wanted person sa magkahiwalay na Manhunt Charlie operations sa lalawigan noong March 17, 2025. Ayon kay Police Colonel Ferdinand De Hermino, Provincial Director NEPO, naaresto ng mga warrant operatives ng Cabanatuan City Police Station ang akusado, isang 31 anyos na lalaki mula sa Purok 1, Barangay Sumakab Sur, kinilala bilang top 7 Provincial Most Wanted. Nahuli siya sa bisa ng warrant of arrest dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 na inisyo ng RTC Branch 86, Cabanatuan City. Ang nasabing warrant na natanggap noong Pebrero 21 taong kasalukuyan ay para sa serbisyo ng sentensya. Samantala, nahuli naman ng mga otoridad mula sa Bungabon Municipal Police Station ang isang 68 taong gulang na magsasaka mula sa Barangay Sinipit, Bungabon dahil sa paglabag sa Section 10A ng Republic Act 7610. Ang warrant na inisyo ng Family Court Branch 7, Palayan City ay may inirekomendang piyansa na 80,000 pesos. Bukod dito, isang 35 anyos na residente ng Barangay Kaanawan, San Jose City ay arestado sa Comelec checkpoint sa Barangay Piot, Karanglan na pag-alamang mayroon siyang outstanding warrant of arrest para sa carnapping na inisyo ng RTC Branch 38 San Jose City. Ang warrant na natanggap ng mga otoridad noong March 17, 2025 ay may inirekomendang piyansa na 180,000 pesos. Nasa kustudiya na ngayon ng kaukulang operating units ang mga akusado habang hinihintay ang utos ng korte laban sa kanila. Naglunsad ng workshop na YEP, You Can Be Your Own Boss ang DTI Nueva Ecija sa pakipagtulungan na rin ng Office of the Student Affairs, Central Luzon State University o OSA CLSU kasama ang 30 estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo noong March 12 to 14, 2025 sa DHTM Building, CLSU Science City of Muñoz. Ang workshop ay bahagi ng DTI Youth Entrepreneurship Program o YEP na idinisenyo upang magbigay ng mga kasanayan sa negosyo sa mga kabataan. Sa pamagitan ng praktikal, nakabatay sa aktibidad at nakasentro sa pag-aaral ng mga pamamaraan. Ginagabayan ng workshop ang mga kalahok sa pagtukoy ng mga pagkakataon, pag-secure ng financing at pagbuo at pagpapatakbo ng mga plano sa negosyo. Ang mga tagapagsanay ng DTI YEP YCB YOB na sina Debbie Hidalgo, Mariluz Santos, Janica Ann Linsangan at Denise Aisen Fardo ay nanguna sa sesyon na nagbigay ng ekspertong gabay sa buong workshop. Ang workshop ay nagtapos sa isang business pitching competition noong March 14 kasama si Dr. Karenina Romualdo, Vice President of Business Affairs, Dr. Irene Bustos, Dean ng OSA, at Ginoong Amantes Guerra, may-ari ng Citrus Alley, na nagsilbing panelist. Ang mga aktibidad sa pagbuo ng produkto ay sinagawa ng DTI at CLSU upang matulungan ang mga mag-aaral na isalin ang kanilang mga ideya sa mga produkto at serbisyo na higit na magpapahusay sa kanilang mga kasanayan sa pagninegosyo. Nagpapasaklolo na sa pamahalaan, partikular sa kagawaran ng agrikultura, ang mga magkakamati sa Central Luzon, lalo na ang mga Nueva Ecijano sa nararanasang pagkalugi dahil sa sobrang supply ay humantong sa pagbaba ng presyo ng farm gate hanggang sa 3 pesos kada kilo ng kamatis. Batay sa mga balita sa bayan ng Bungabon, Nueva Ecija, mahigit 100 magsasaka ang kasalukuyang nag-aani ng mga kamatis mula sa humigit kumulang 71 hektarya na humantong sa pagtaas ng supply ng gulay. Ipiliwanag ni Bungabon Municipal Agriculture Officer Jackie Lo Gallarde
na nahikayat ang ibang magsasaka na magtanim ng kamatis dahil sa magandang kita noong nakaraang taniman at anihan. Kung kaya't lumipat ang mga ito sa pagtatanim ngayon na siyang naging dahilan ng pagdagsa ng supply. Hindi maiiwasan ani ang bumaba ang presyo nito sa merkado dahil sabay-sabay na nag-harvest na magkaroon ng surplus at oversupply. Ganito rin ang sitwasyon sa ibang bayan ng Nueva Ecija at maging sa mga kalapit na lalawigan sa Central Luzon. Samantala sa panig ng Department of Agriculture, inihayag ni Assistant Secretary Genevieve Guevara, pinuno ng Agribusiness and Consumer Affairs, Department of Agriculture, na nakikipag-usap na umano sila sa ilang mga restaurant at mamimili bilang tulong sa mga magsasaka.